Sino-sino ang haharap kay Imu pagdating ng Final War? In 2017 nga ni-reveal ni Oda na intended daw na 5 years lang talaga ang kwento ng One Piece. Nang dahil nga daw sa mga Shichibukai or 7 Warlords kaya humaba itong kwento. Kaya naman maraming ang nagsususpecha sa moment na to na posibleng ang original plan daw ni Oda gagawin niyang ending itong Skypiea arc. Ending sa pinaplano niyang 5-year storyline na to, which makes sense kung iisipin nyo dahil yung unang ang chapter na ni-release sa taong 1997 at nag-umpisa naman itong Skypiea arc sa manga sa taong 2002, meaning sasakto ito sa ikalimang taon na original plan sana ni Oda. Isa pa kung mapapansin nyo sa latest revelation ng posibleng huling villain ng One Piece na si Imu, sino bang maaalala nyo sa design ng karakter niya? Diba si Enel? Mula nga sa armas na similar sa mahabang staff, nakahubad, merong malaking pangbabang suot at even itong nasa likuran ni Enel mahalin tulad natin kay Imu. Bukod nga sa design parehas nga rin itong sila Imu at Enel na tinitignan ang mga sarili nilang pinaka matataas. Si Enel nga Diyos ang tingin niya sa sarili niya. Samantalang si Imu naman literal na hari ng mundo. Parehas nga rin silang may 5 mahalagang tauhan. Si Imu yung 5 elders o yung Gorosei at itong si Enel yung 4 priest niya kasama si Yama. So possible na supposedly itong Skypiea arc nga yung original ending arc ni Oda. Bali may isang specific panel nga sa arc na to ang gusto kong pag-usapan natin sa video na to. Ito nga yung panel na to na nakita natin in chapter 273. Itong pagharap ng 4 na karakter kay Enel. Technically nga 5 sila sa moment na to since nagtatago nga itong si Nami pero inacknowledge din naman siya ni Enel, meaning 5 talaga sila. Bali dahil nga sa mga nabanggit kong comparison between sa karakter nila Enel at Imu, naniniwala nga akong pagdating ng Final War mauulit-ulit itong scene na to. May 5 karakter din ang haharap kay Imu, 5 karakter na susubukan siyang patumbahin. Pero alam naman nating wala sa mga ito ang totoong makakapagpatumbas sa kanya since naka-reserve na nga yan para kay Luffy, gaya ng ginawa niya kay Enel. Ngayon kung malinaw na at handa na kayo game, umpisa na natin itong topic natin. Ang una nga sa listahan natin itong magre-represent kay Gunfall. Naniniwala nga akong si Loki ang magmi-mirror sa kanya. Isang rason nga lang ang nakikita ko. Dahil sa parehas silang technically na hari. Sa mga hindi nakakaalam bago nga dumating ng Skypiea itong si Enel, itong si Gunfall nga ang god o ruler sa lugar na to. In-overthrow nga lang siya ni Enel. At since natalo na o wala na itong si Enel sa Skypiea, bumalik na nga ulit yung status ni Gunfall na pagiging ruler ng Skypiea. Sa part nga ni Loki yes, hindi nga siya ang hari ng Elbaf pero malinaw ngang ini-imply sa kwento na siya ang pinipili ni Harald na papalit sa kanya. Gusto niyang maging hari itong anak niyang si Loki. Kuya Eneru, paano naman si Harudin? Bali sa pag-uumpisa pa nga lang netong Elbaf arc sinet-up na kaagad ni Oda yung sitwasyon na to. Ni-reveal nga ni Road na ang pangarap daw netong si Harudin ang pagkaisahin ang lahat ng mga giants sa mundo. Kumbaga similar sila ng pangarap ni Luffy. Ang pinagkaiba lang mga giants ang target ni Harudin. Gusto niyang pagharian ang lahat ng giants sa mundo. So probably pagtapos netong Elbaf arc mataas nga ang tsansa na itatalaga ng Elbaf itong si Loki bilang hari nila. Mangyayari nga ito dahil ngayon alam na nila ang katotohanan na may rason pala kung bakit niya pinatay itong tatay niyang si Harald. Plus currently nga pinoprotektahan niya itong Elbaf laban sa mga Holy Knights at kay Im Sama. Next itong magre-represent kay Viper, si Monkey D. Dragon. No-brainer nga na hindi isama si Dragon sa mga tatapat kay Imu dahil nakafocus nga solely itong ipinaglalaban ni Dragon sa world government. Meaning dadating talaga yung point na haharapin ni Dragon itong si Imu kung gusto niya ng pagbabago sa sistema. Mataas nga rin yung tsansa na currently inaatake na ng Revolutionary Army itong Merijoa dahil sa mga recent
updates dito. As for comparison naman, bukod nga sa parehas silang may tato sa muka at mahaba ang buhok, de joke lang. Ang pagkakaparehas nga nila yung parehas silang bumuo ng grupo na directly na kinakalaban kung sino sa tingin nila ang masama. Si Dragon nga bumuo ng Revolutionary Army para patalsikin si Imu. Si Viper naman leader ng Shandia Warriors. Sila nga yung lumalaban kay Enel para mapabalik sa kanila ang upper yard. Sumunod itong magre-represent kay Nico Robin, si Marshall Ditich o si Blackbeard. Yes, sila nga ang magmi-mirror dahil sa dami nilang comparison. Isa na nga dyan itong pagiging soul survivor nila. Si Robin nga alam naman nating siya lang ang nakaligtas during Ohara incident. Si Blackbeard naman posibleng siya lang rin ang nakaligtas na currently nag-iisang buhay na lineage ni Davy Jones. Since nakita naman natin during God Valley incident na yung mga kamag-anak niya pati na itong tatay niyang si Sebek mga namatay na. Itong nanay nga niya na si Aries technically na hindi naman ito ka-lineage ni Davy Jones. Kaya naman si Blackbeard na nga lang ang alam nating buhay pa sa Davy clan. Bukod pa dyan parehas nga rin itong dalawa na to na matatalino. Si Robin nga literal, samantalang si Blackbeard naman laging pinapahagingan sa atin ni Oda. Gaya na lang sa SBS Volume 82 na sinasabing ang hobby daw ni Blackbeard mag-conduct ng historical research. In SBS Volume 88 naman sinabi ni Oda na kung hindi daw pirata itong si Blackbeard isa nga daw siyang archaeologist na similar kay Nico Robin. Ang ikaapat naman sa listahan natin itong magre-represent kay Zoro, si Shanks. Ang nakikita ko nga lang na comparison sa dalawa na to parehas silang swordsman, parehas sila ng ugali at parehas nilang mahal si Luffy. At lastly, natingin kong magmi-mirror sa pagtatago ni Nami na alam naman nating hindi siya sumama sa humarap kay Enel itong si Buggy. Yes, alam ko na parang illogical na isama siya sa grupo ng malalakas. Pero from time to time nga alam naman nating lahat na laging binabasag ni Buggy ang expectations natin. Gaya na lang sa pagiging warlord niya. Ni isa nga sa atin hindi ine-expect na magiging kabilang siya sa 7 warlords or even itong pagiging emperor niya. I'm sure na wala rin sa checklist nyo na mapabilang siya sa mga emperor. Kaya naman ang harapin nga si Imu sa Final War at kasama siya sa hanay ng mga pinakamalalakas. I'm sure na panggulat na naman ito ni Oda para sa karakter ni Buggy. Bali ayan na nga yung 5 karakter na sa tingin ko haharap kay Imu pagdating ng Final War. Sila nga ang magmi-mirror ng panel na nakita natin sa Skypiea arc. Bali worth to mention din itong mga notable characters na posible ring ipalit sa mga nabanggit ko. Gaya ni Vivi. Although alam naman nating mahina si Vivi in terms of battle, pagdating nga sa impact as a character ito nga yung advantage ni Vivi. So pwede rin siyang maisama lalo na't sa mga Nefertari nga umiikot itong possible flashback ni Imu dahil kay Lily. Pwede nga siyang pumalit kay Buggy. Notable to mention din itong si Kobe. Pwede nga siya ang magrepresent sa hanay ng mga Marines. Kumbaga siya ang titindig sa tamang hustisya. Nakikita naman natin yan kay Kobe. Ayaw nga niya sa mga injustice na nasasaksihan niya sa sarili niyang hanay. Anyway, ayan na nga yung topic natin sa araw na to. At sana na-enjoy nyo. Kung sakaling natripan nyo nga itong video na to huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre idamay nyo na rin yung subscribe button. So yun lang, peace!